Magandang gabi po mga kababayan. Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon yung mga kapwa ko vloggers. Siguro, ewan ko lang kung napapanood nyo sila. Siguro ko naman. Mga malalaking vloggers ito DDS. Dati po kasi, fina-follow ko ang mga ito. Kagaya ni Maharlika. Tapos itong General Macanas. Dati fina-follow ko yan eh. Ano ko siya eh. Gusto ko siya. Kaso, ang hindi ko lang type sa kanya yung nagkumakanta siya ng mga, minsan kumakanta kasi siya eh. Ano ko yun eh. Hindi ko kasi type yung kanta na yung pangmatanda. Kala mo naman hindi matanda. Ayoko noon yung mga style pangmatanda na parang nagaharana na masyadong ganyan. Ayoko yun. Nababaduyan ako eh. At saka yung pagkaiyakin niya, nauuwihan ako. Noon nung pinapalo ko, ayoko yung parang, ewan ko, para kasing hindi bagay na dating general, military, tapos makikita mo umiiyak sa harap ng camera. Parang hindi bagay. Well, opinion ko yun. Tapos, nung lately na nga, nung napapansin ko na dati, maka-BBM sila. Diba? Alam natin yan, si Maharlika talagang yan, BBM talaga yan, sumuporta yan. Pati itong General Macanas na itong mga dating mga sumuporta kay BBM na mga ngayon ay actually mga dati yata itong DDS tapos nag-support kay Bongbong tapos ngayon hindi na nila nagugustuhan yung nangyayari, ginagawa ng administrasyon ni BBM, naging DDS na ulit. Ngayon, dati, actually itong si Maharlika na brainwash din ako nito eh. There was a time na, actually matagal eh, hanggang sa nagbo-vlog na ako, yung mga nauna kong vlogs, mga kontra BBM eh. Kaya lang, later on, napansin ko kasi na parang iba na ang tinatahak. Parang hindi na tama. Yung mga masyadong personal na pag-atake. Hindi na kasi kwan yun eh. Kumbaga, bakit hindi atakihin sa pamumuno, sa trabaho, sa politika? Bakit yung mga masyadong hindi ko kasi nagustuhan na yung mga attack nito ni Maharlika na masyado ng mga personal. Mga very private na mga bagay sa buhay ng tao. Hindi na kasi tama yun mga kababayan, di ba? Wala na yung kinalaman doon sa after all itong si First Lady, hindi naman siya elected official eh. At saka kung aatakihin natin yung tao, halimbawa, pangulo, politiko, doon sa trabaho niya, hindi sa personal. Pwede rin naman personal, pero ang nakapagtataka po kasi, nagtataka na ako masyado dito kay Maharlika kasi parang sobrang ang galit niya. Sobra ang galit dito sa administrasyong BBM. Nakapagtataka, pwede namang nagalit ka dahil nabudol ka. O ako noon nagalit din ako dahil napapaniwala niya ako. Ay, talaga naman na, let's face it, aminin natin na may mga mali. Wala namang perfect na gobyerno. Di ba? Lahat naman na mga naging administrasyon, may mga pagkukulang, may mga pagkakamali, may mga mali. But, para sa akin po kasi, timbangin natin yung mali doon sa ginagawang tama. Alin ba ang mas matimbang? Alin ba ang mas mabigat? Alin ba ang mas importante?
yung mga malibang ginagawa nitong BBM kontra dito sa mga ginagawa niyang mas maganda, lalo na yung mga ginagawa niya patungkol sa foreign policy, sa stand niya against China dyan sa West Philippine Sea issue, sa ibang mga ginagawa niya. Ang problema po kasi dito sa mga DDS na ito, itong grupo ni Maharlika po, nakatuon na lang lahat ang focus nila, attention nila sa mga mali na wala na silang nakikitang tama. Sobra ang hatred nakikita ko. At saka hindi po maganda yung sobrang palamura na bastos ang bunganga. Bastos eh. Sobra. Nakapagtataka ko, ano ba talaga ang sobrang ikinakagalit nito? Pagmamahal sa bayan? Excuse me, I don't believe. Alam mo kung bakit? Kung talagang mahal ni Maharlika ang bayan, bakit kamping-kampi siya sa Duterte? Bakit wala siyang nakikitang masama sa Duterte? Ang nakikita lang niyang masama, mga masama sa Marcos. Sana maging fair tayo. Kung masama, masama. Kung may gawang mabuti, may mabuti. Hindi yung kahit wala naman pating ginagawang masama, pilit na kumakalkal ng masama. Pilit na kumakalkal hanggang sa tingin ko nag-iimbento na lang eh. Ito na lang na latest na vlog niya tungkol sa video daw ni BBM na nagko-cocaine. Cocaine ba? Kasi pulburo ng kanyang term eh. Na, hindi pa nga niya nakikita. Totoo bang may video o wala? Kwento lang eh. Pero nasiraan mo na yung tao. Lahat na lang ng masama at kahit walang masama, pilit na nag-iimbento, kumakalkal ng masama. Pero yung mga gawang mabuti, ni hindi man lang ma-vlog kahit isang beses. Be fair naman. Kung talagang para ka sa bayan, patunayan mo para sa bayan yung ginagawa mo. Makakabuti ba sa bayan yung ginagawa mo? Na sinisira mo ang administrasyon, sinisira mo ang Pangulo, tapos kumakampi ka doon. Pati itong General Macanas na ito. Dati bilib ako dito eh. Bilib ako sa kanya na siya ay naging military, nagsilbi sa bayan, ngayon nag-retired, tapos nagfa-farming. Parang masaya yung buhay niya, maganda ang buhay niya. Okay naman na nung una, nagbo-vlog siya, support kay BBM. Kaso ngayon, ang duda ko, masyado kasi siyang nakadikit kay Maharlika. Dati hindi naman siya ganyan eh. Ngayon, pati mga term na ginagamit ni Maharlika, ginagamit na rin niya. Hindi bagay. Dati kang general. Gagamit ka ng mga term na trililing. Ang gumagamit ng mga term na ganyan, si Maharlika at yung kanyang mga kagrupo ka na kasi. Hindi po bagay sa inyo, general. Nahawa na ng husto eh. Nasapian na ng husto ng kaluluwa ni Maharlika. Sayang yung pagka-general. Hindi bagay. Dati sabi mo malaki ang utang na loob mo doon sa tatay ni Bongbong, sa Marcos Sr. dahil naging scholar ka ng Mariano Marcos School. Tapos ngayon ganyan ang ginagawa mo. Tama ba yung ginagawa ninyo? Na lahat na lang ng mali ang nakikita ninyo? Tapos pilit ninyong iniimpluwensyahan ng taong bayan ang mga military na mag-aklas? Patalsikin si Bongbong Marcos? At sinong ipapalit ninyo? Duterte? Nasaan
ng mga utak ninyo. Parang wala na kayo sa mga katinuan. Kilala nyo ba si Duterte? Ano itong kaso niya sa ICC? Ni wala kayong binabanggit? Ano? Kampi kayo doon sa war on drugs? Doon sa mga ginawa niyang pagpatay? Walang ginawang ganyan si BBM, ha? Kahit na yung tatay niya. Pero itong Duterte, tapos dito kayo nakakampi? Kung talagang mahal ninyo ang bayan, bakit wala man lang kayong reaksyon, opinion, tungkol dyan sa gulo sa West Philippine Sea? Ni minsan ba naggumawa ng isang vlog, video, itong Maharlika? Itong mga kaibigan niya? Tungkol dyan sa nangyayaring gulo dyan sa West Philippine Sea against China? Pro Duterte? Ibig sabihin, pro-China din sila? Automatic yun eh. Di ba mga kababayan? Oras na ikaw ay isang pro Duterte, pro-China ka rin. Yan ba ang pagmamahal sa bayan? Ang lakas ng loob magsalita ng para sa bayan. Pagmamahal para sa bayan. Alam mo itong mga nasa abroad na ito ng mga vlogger, ang lalakas ng loob. Malakas ang loob ninyo. Tumira sa gobyerno kasi wala kayo dito. Protektado kayo ng bansa na kinaroroonan ninyo. Yang nasa Canada, yang nasa Amerika. Challenge namin sa inyo. Kung dito kaya kayo sa Pilipinas magagawa nyo yan? Of course not. Ang tatapang ninyo kasi nandiyan kayo. Kung nandito kayo sa Pilipinas, dito nyo kaya gawin yan? Sige nga. Kung talagang matapang kayo, dito kayo sa Pilipinas magdakdak. Tapang-tapangan yan eh. Tapos, ang kapal ng mukha magsalita ng fair lady. Sarili mong imbento sa buhay mo. Masyadong mayabang, masyadong pataas ang sarili. Nasaan ang fair lady? Fair ba yan? Ang layo mo doon sa fair lady. Alam ko yung fair lady na yan eh. Si Audrey Hepburn. Kung fair ka, hindi lang kasamaan ang makikita mo. Sana may nakikita ka rin kabutihan dito sa tinatawag mong kuting at ahas. Puro ba kasamaan? Ikaw, mabuti ba yung ginagawa mo? Kumakampi ka sa drug lord? Kumakampi ka sa nagpahamak sa Pilipinas? Sa Pilipino? Alam mo ba kung anong ginawa niyang Duterte mo dyan sa teritoryo natin, dyan sa West Philippine Sea? Tapos ngayon, kamping-kampi ka? Hindi ka makabayan, Maharlika. Puro ka lang dakdak. Umuwi ka kaya dito? Dito ka magdakdak. Protektado ka ng Amerika eh. Ang lalakas ng loob ninyo. Malakas ang loob ninyo. Tumira sa gobyerno kasi nandyan kayo sa malayo. Protektado kayo. Sa totoo lang, kung nandito kaya kayo sa Pilipinas, magagawa ninyo? Ikaw, bagoong lipunan, Maharlika? At itong General Macanas na ito na sinapian na ng kaluluwa ni Maharlika, parang tanga. Pati mga terminologies ng Maharlika, yun na ang ginagamit eh. Hindi bagay. Tapos may paiyak-iyak pa to nung pinalaya si Badoy at saka si Celis dahil daw sa pangingialam nung PMA year, yung manifesto. Excuse me, hindi yun. Paiyak-iyak pa sila sa PMA year. Wisit. Iba talaga kapag kumakapit dyan sa yung mga followers ni Maharlika. Nagiging, ewan ko sa inyo, mag-isip-isip nga kayo
Kung talagang mahal niyan ang bayan, hindi yan kakampi sa drug lord na mamamatay tao na ipinamimigay ang teritoryo. Ni minsan, mga kababayan, narinig nyo ba yung Maharlika na yan na ipinagtanggol ang Pilipinas dyan sa West Philippine Sea? May vlog ba yan tungkol sa West Philippine Sea? Kahit na nga itong si Amy Marcos kampi rin sa China, o isang grupo yan sila Visit na yan. Hindi ko sinasabing santo si Bongbong Marcos. I believe na may mga mali yan kahit sa personal niyang buhay. Ang importante sa akin, yung ginagawa niya ngayon para sa bansa. Ang mga personal na bagay, personal yon. Do not expect na porke pangulo ka, wala ka ng dumi sa katawan. Tao yan Mayroon yan. Kahit sino naman Kahit na yung tatay niyan, may alam akong natural na kasi yung sa pag nasa empower ka. Siyempre, tao nasa kapangyarihan. Bakit? Si Duterte ba? Wala bang ginawa niya dyan sa Malacanang nung sila ang nasa pwesto? Bakit hindi dyan makapasok si Inday? Ano mga ginagawa niyan dyan sa loob ng Malacanang? Bakit yun hindi ninyo ibulgar? Malinis kaya yung Malacanang nung time na yun ni Duterte? Nakikita nyo lang yung dumi sa kampo ni Marcos Yung dumi sa kampo ng Duterte, para sa inyo malinis. Wow! Ay, naku mga kababayan, nakakainit lang ng ulo. Tama na muna. Hanggang dito na lang muna po at thank you for watching and see you in my next vlog.